Hi guys, it's me again and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo guys ang bagong update sa Google AdSense. Nag-apply ko ng Google AdSense guys month of December before nag 2024. So after 2 weeks guys is naka-receive ako ng notification na kailangan ko din mag-apply sa Singapore tax form. So naka-decide ako na gumawa ng video para naman ma-share sa inyo kahit paano makatulong naman sa inyo kapag na ikaw ay naka-encounter sa ganitong problem. So this video perfect sa'yo. But before we start, kapag bago ka pa sa aking YouTube channel, of course, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Also, click the notification bell para lagi kang ma-notify kapag may bago kong upload sa channel na ito. Na nating gagawin is punta tayo sa ating Google Chrome browser or kahit anong browser na meron kayo. Then, para dito tayo mag-search sa Google AdSense. I-type mo lang yan guys, ang http://google.com/start. Then, madirect kayo dito sa link na ito. I-scroll down mo siya. Then, makita mo tong link na ito. Then, madirect kayo dito guys. So, dito para magsimula na tayo, kailangan na natin mag-sign in sa ating email account. Then, dito guys, ito po yung Google AdSense. So, now is magsimula tayo or mag-sign in na tayo. Then, dito, connect mo lang siya sa email account guys na nakakonect sa YouTube channel mo para mas mabilis yung pag-process ng mga requirements sa YouTube. So now is nandito na tayo sa ating Google AdSense. Yan, naka-check na siya guys yung payments and ad settings confirm. So now is itap mo yung tatlong line na sa gilid. Then, scroll down mo siya ng konti. Nitap mo yung payments. Then, payments info. Dito natin siya makita guys, yung red, yung add tax info. So, dito guys, make sure to provide your Singapore tax info as soon as possible. So, kailangan natin mag-apply ngayon sa Singapore tax form. Now, itap mo lang yung add tax info para makapag-start na tayo sa pag-fill up or sa pag-apply sa ating Singapore tax form. Andito na tayo guys sa manage tax info. To avoid any delays on your payout and to make sure the right amount of tax is withheld, make sure to provide your tax info soon as possible. So now guys, kailangan na natin mag-apply sa Singapore tax form. So now is i-tap mo lang yung add tax info. Yung blue here. Before you start, expect to take 5 to 10 minutes. So, itap mo yung start form. Dito na tayo guys sa Singapore tax info. Sa business info, what is your business type? So, tap mo lang yung box. Then, merong corporation, individual, partnership, trust, and other. So, ipiliin mo lang yung individual guys. Tap mo yung individual. Then, dito naman sa pangalawa, do you have a permanent establishment in Singapore? So, ang isagot natin yan is no lang guys. So, itap mo lang yung no. Are you registered for Singapore Goods and Services Tax? So, dito guys, ang isagot natin is no lang siya guys. So, itap mo lang yung no. Next dito sa unique entity number is optional lang siya guys. So, pwede lang natin siya skip.
Next, dito tayo sa tax exemptions. Are you eligible for tax exceptions? So, yung isagot natin guys is no lang again guys. Parang no lang lahat yung mga sagot natin dito. Next, are you eligible for other exemptions or lower tax rates? Here, ang isagot na naman natin guys is no. So, after mo siya masagutan lahat guys, yung question dito, kailangan mo na siyang i-submit. Then, double check lang natin siya guys kung na-answera na ba lahat. So, kapag tapos na, kailangan mo na siyang i-submit. Let's say guys, kung na-accept ba tayo. Here guys, Singapore, your tax info has been accepted. Ang bilis lang na-accept guys. Kapag nasagutan mo kasi na ng tama is mas mabilis yung ma-accept agad yung requirements mo. So, ayan guys, may Singapore tax info na po ako. Then, yun lang ang ma-share ko sa inyo ngayon guys for this week. So, that's my vlog for this week. At sana po nakatulong tong video nito. And thank you for watching guys. And happy trekkings everyone. And see you in my next video. Bye!